Magandang araw po sa inyo. Si Bishop Jim po ito. Dito po ako ngayon sa Malaga. Kasama ko po yung aking sister-in-law. Sinamahan ko po siya dahil meron kaming kukuning mga importanteng documents at gamit dito. Dumating po kami dito nung Monday at ngayong araw na ito, Thursday, paalis na kami. Maganda po ang panahon ngayon dito. Pero nung dumating kami, maulan, tsaka medyo malamig. Pero ngayon, sumikat na po yung araw. Kaya maganda sanang mamasyal, kaya lang in a few minutes, paalis na rin po kami. So, gusto ko pong bago kami umalis dito, magkaroon po ng memory dito. And naisip ko po yung paggawa ko po ng aking greeting sa inyo. So, from Malaga, Spain, greetings po sa inyong lahat. Binabati ko po kayo sa ating pong anniversary diyan. At ako po ay nasabihan po ni Pastor Samuel ng ating pong theme sa taong ito. At ito'y may kinalaman po sa expansion. Naalala ko po doon sa Acts chapter 3, I think verse 6, yung sinabi po ni Pedro doon po sa isang lumpo. Silver and gold have I none, but what I have I will give unto you. Bakit ko po nalaman ito pong verse na ito? Kasi last Tuesday night po, ako ay naging speaker po ako sa church dito. At ako po ay nagbahagi in English, translated po sa Spanish. At nakausap po din po yung nagpapastor dito at binanggit niya po sa akin na marami pang aabutin dito. At kung ako po ay ipapadala dito, naisip ko po na limitado lang po ang magagawa ko. Kasi una po, hindi ko alam ang kanilang lingwahe dito. Kaya malaking bagay na po yun. Kaya isang bagay po na maisip ko, na kung gugustuhin kong ako ay maging epektibo at mag-minister dito, dapat alam ko yung lingwahe nila. Dapat din po mag-i-stay ako dito para sa ganon, makahalubilo ko sila, malaman ko kung anong klaseng buhay mayroon sila dito, kaya makakonek ako. At naisip ko po, dun sa team natin, kung talagang nagnanais po tayo na tayo po ay magamit po ng Panginoon, kinakailangan po mag-exert po tayo ng effort. Okay? Kaya doon po sa 1 Chronicles chapter 4, verse 9, meron pong isang lingkod ng Panginoon na ang pangalan niya po ay Jabez. At yung pong palang pangalan niya, ang ibig pong kahulugan po noon, kaya siya tinawag na Jabez, kasi nung ipinanganak siya ng nanay niya, sabi po doon, I gave birth to him in pain. Maaring nung ipinanganak si Jabez, nahirapan yung nanay niya sa pisikal na panganganak. Pero maari din po na nung panahong yun, nung ipinanganak si Jabez, hirap sila sa buhay. Kaya si Jabez, nag-pray siya doon sa may verse 10. Ang sabi niya sa kanyang prayer, Lord, bless me. Hindi lang po just bless me indeed. Ang sabi po ni Jabez, that you will expand my territory. Yun po ang kanyang yung kanyang panalangin. That you will put your hand upon me. Sabi niya, and you will protect me. Kaya napakaganda po ng panalangin po ni Jabez kasi very specific po at nabanggit niya po doon yung expand. So maaring yung expand doon may kinalaman po sa ating pong church na nais pong ma-expand yung kanyang gawain, yung kanyang ministry. Maari pong sa personal life natin, gusto po natin tayo po ay mag-expand. Tayo po ay lumago, tayo po ay mag-prosper. At kung gagawin po natin yan, kailangan natin mag-exert ng effort. Hindi po maaaring pong basta-basta lang po na isipin natin na babagsak na lang sa atin. And aside from exerting effort, ang pinakahuli po ay walang iba kundi yung pagpapala ng Panginoon. Kaya sabi ni Jabez, that you will put your hand upon me and bless me indeed, O Lord. Kaya mga kapatid, ang sabi po ng banal na kasulatan, tayo po ang nagpaplano, pero ang Diyos po ang nagpapatupad. Maganda po yung plano na mag-expand po tayo, pero wag po natin kakalimutan na kahit anong galing natin, anong ganda po ng plano natin,
pag wala po ang pagpapala ng Diyos, wala po tayong magagawa. So, happy anniversary po. Mag-enjoy po kayo at sikapin po natin ang buhay po natin ay maging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. God bless you all.